Magandang araw sa mga masugid kong sumusubaybay sa Recontech channel at sa mga newbie na ngayon pa lang napadaan sa channel ko. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga ina-upload ni Recontech sa kanyang YouTube channel. Mga guys, mga daddy, shout out muna ako kina Marco Francis 713 at Nards TV. Mga hustler po yan sa LED TV. Maaasahan yan mga guys. Ngayon, meron gustong i-share si Recontech na pag-install ng thermal fuse sa bagong rewind na motor. Ito, bagong rewind. Kadalasan kasi, mga guys, mga daddy, pagka bumili po tayo ng rewind motor, ay wala po talagang thermal fuse yan na ikinakabit. Unlike sa manufacturing o galing sa planta na mga electric fan, ay meron po yon thermal fuse protection. Itong kulay green na po ito ay common wire po ito. Ngayon, isa sa mga wire dito ay nakakonect po dito sa common. Dito, hahanapin natin ha. Yan. Ngayon, sinet ko na po itong DBM ng continuity. Ito po, maririnig nyo po yan. Ayan, narinig nyo po. Yung isang probe natin, either kahit alin po yung mailagay nyo, kahit yung pula, mapunta doon, okay lang po. Hanapin natin yung kadugtong na wire dito. Nagkadugtong po yan sa loob eh. Yan. Hanapin ko lang po ha. Okay, wala. Mag-beep dapat ang maririnig natin. Ayun. So, isa sa mga ito po ay may supply na 110. Isang common po ang nakasupply sa kanya. Okay? Yung green, no? Yan. Kaya, may kuryente din po ito. Next. Paano naman natin malalaman yung 1, 2, 3 dito sa kulay na ito? Yan. Gusto rin i-share ni Recontech para kung sakaling bibili kayo ng rewind ng sarili nyong gamit, bibili kayo nito, ay pwede naman nyo din tanungin doon sa mga bilihan kung ano dito yung 1, 2, 3. Ngayon, sa pagbibiyahe nyo, nakalimutan nyo yung kulay kung alin dyan ang 1, 2, 3. Ito si Recontech ngayon ng Sasaklolo. Pwede na nyang panoorin ito para malaman nyo kung ano yung number 1 at saka 2, 3, ganun. So, sa common wire, lalagay natin po ito sa resistance ngayon. Palitan natin ng resistance. Common wire, kulay green, at saka black. Ayan. Ilan ang na-measure natin? 312. 312 ohms. Ayan, 312 ohms. Yung black. Ngayon, punta naman tayo sa white. Common wire. Common wire, tapos white. Ito, white. Ayan, common wire. Tapos white. White na wire ito. Ilan naman ang nami-measure natin ngayon? 367. Ayan, 367 po yung white. 367 ohms. Yan, 367 ohms. Sign po yan ng ohms sa electronics. Yan. Common wire uli. Common wire. Ano na lang ba yung wire na hindi natin nami-measure? Ay red. So, punta tayo sa red. Ayun. Kulay red. Ayun. 275. 275. Yan. Ito na. The moment of truth. Mga newbie. Sa mga beginner pa lang, ito, the moment of truth. Ang isi-share niya. So, paano ko natitiyak kung alin dyan ang number 1 ngayon? Diba? At ano yung pinaka number 2 natin? Dito, sa measurement na nakuha natin, ay ma-identify natin ngayon kung alin dyan yung number 1. Okay? Ang pinaka number 1 dyan, kung ano yung malaki ang reading, ang value. Ayan. 367 ohms ito. Ito ang pinaka number 1 natin ngayon, yung white. Ayan, white. O yan, mga daddy, tandaan nyo po. Kung wala man kayong gamit na pang measure at nakabili kayo ng bagong rewind,
na ito rin yung wiring, sinisigurado ni Recontech ang number 1 dyan na speed ay white, kulay white. Ito po, white. Tapos yung number 2, yung sunod na malaking value. So alin yung sunod dito sa 367 ohms? Yung 312 po ang sunod na value. Ito 312. Okay? Tapos syempre automatic ang number 3 mo ay yung red, pinakamaliit. Kasi sa electronics at saka sa motor rewinding, kung ano yung pinakamaliit na value, siya yung pinakamabilis ang ikot. Siya yung number 3. A few moments later. Kung yung number 2 nga, mabilis yun eh. Mabilis mangagaw. Bilas lalo na yung number 3. Joke lang. Yung white ang number 1 ngayon. The higher resistance ang ang number 1. Ito. Kaya lalagyan na natin ng numbering. Ito yung 1 mo. Yan. Ito yung number 2. At ito yung number 3 ngayon. Yan. Okay. Intindihan po. Ngayon, punta naman tayo sa wiring connection ng thermal fuse. Yun naman yung sunod na ituturo ni Recontech. Saan ba nagkakabit ng thermal fuse para sa safety? Ito po. Yan yung gustong i-share ni Recontech sa inyo. Yan. Dito maglalagay po tayo ng thermal fuse. Yan ang gustong talagang ibahagi ni Recontech ngayong araw. Yung paghahanap ng 1, 2, 3 dyan ay dinagdag na lang po ni Recontech yan kasi dahil sa dami ng mga nagtatanong kay Recontech, ito ngayon gumawa na lang tayo ng video na makakatulong din sa iba. Nagkataon naman na may ipinagawa sa atin ng customer na yung kanyang motor ay sunog na, nangitim na po ito. Kung makikita nyo po, hindi po yan itim eh. Ang ganda-ganda nga po ng pagkatanso. Yun sa kanya po nangitim na, kaya dineclare ko na po na sira na po yung motor. Matataas na po yung resistance. Gawa ng magnetic field po ay sira na. Okay? Ngayon, balik tayo dito sa sinasabi ko na paglalagay ng thermal fuse. Dito po, atin na pong puputulin ito. Tapos magkakabit po tayo mag-install po tayo dyan ng thermal fuse. Ito po ang thermal fuse na ilalagay ni Recontech. Yan. Good ba ito? Magandang tanong yun Atin pong ititest rin, syempre. Bago natin yan ikabit, alamin muna natin na good siya. Lagay natin sa continuity ulit. Ayan, may beeping po yan. Yun, naririnig nyo po. Ngayon, ito po yung thermal fuse. Good ba ito? Yun ang tanong nila Masasagot po na tayo ng tester. Ayun, narinig nyo po? Ayan, good po ito. Ayan. O may gustong itanong na naman. Maganda yan, maraming tanong. May polarity ba ito? Kahit mabalitad po yan, wala pong problema. Kasi po, thermal fuse ay meron lang pong breaker yan sa loob. Pag nag-overheat po itong motor natin, kasi malapit po yan sa magnetic coil, na-meet niya po yung 100 degrees. Kasi 100 degrees po ito bago pa pumutok o bago pa mag-break. Sobrang overheat na po yon. Magbe-break na po siya. Yun yung safety ditong motor mo. At safety na rin ng ating bahay. Kasi baka wala tayong thermal fuse na gagamitin, nag-overheat, nasunog yung motor mo, nasunog yung electric fan, baka pati bahay natin ay madamay. Kaya si Recontech, ang safety ang pinaka-priority niya. Kasi yung customer ang kanyang minamahal. Yan. Kaya lalagyan natin ng thermal fuse. Okay, mga dad, mga beginner, wag po kayong mag-i-install ng rewind na hindi nyo nilalagyan ng thermal fuse. Laging inire-recommend ni Recontech na maglalagay tayo ng thermal fuse kasi safety is our priority. Okay? Okay na, puputulin ko na yan. Lalagyan po natin yan ng masking tape dito sa ilalim para magkaroon, hindi po nakarekta dyan sa sa coil, sa magnetic coil, kasi puputok po agad yan. Dapat magkaroon po siya ng distance. Actually may balot pa nga dapat yan may balot. Mamaya lalagyan po natin ng balot.
Dito po natin yan ilalagay sa ilalim. Yan. Okay, mga dad, mga newbie, lagyan natin ng masking tape. Yan, dito po natin yan ilalagay dito. Okay. Ito po yung ating paglalagyan dito po sa loob niyan. Yan. Pwede natin yan ilagay. Ngayon, kuha lang tayo ng kabahagi. Ayan, puputol po tayo ng kabahagi dito. Yun. Okay. Kasi dyan natin yan ilalagay sa loob. Ayan. Yun. Kita nyo po ba? Yun. Nandun na siya sa loob. Delikado po ba? Mga daddy na magkadikit yan? Hindi naman po. Pero hanggat maaari ay iwasan natin na magkadikit sila. Kasi baliwala na po yan pag nagdikit para na ring bypass ang katapat. Kaya lalagyan natin ng separator. Kung wala naman kayong mailagay na separator, pwede rin naman po yan electrical tape. Pabalutin nyo lang po yan. Po, shrinkable tube. Maglalagay po tayo ng shrinkable tube sa bawat paa para magkaroon po ng separator. Yan. Yan. Okay. Okay ko na po. Tapos, para hapitin niya po yung paa ay atin pong shrinkable tube po yan eh. Aakabin niya na po yung paa ng thermal fuse. Ayun. Kita niya. Yan. Kung wala po kayong pang ganito, pwede po yung lighter. Yan. Pwede po yung lighter. Kung meron kayong shrinkable tube. Yan. Dito po natin yan ini-install dito. Yan. Safe na ngayon yung electric pan. Yan. Diyan natin ilalagay. Lagyan muna natin ng masking tape na pang hold niya lang muna ngayon. Pang hold niya lang muna ngayon. Ayan. Pero hindi po yon, pang hold niya lang po yan kasi dadaganan po natin yan ng wiring. Yan. Tapos lalagyan natin ng tie wrap. Ito po, lalagyan natin ng tie wrap. Ayan. Ganyan si Recontech magmahal ng customer niya. Ayan. Lagyan natin ng thermal fuse na gusto naman ibahagi ni Recontech sa mga daddy at mga beginner na mag-i-install pa lang nito. Ayan. Okay po. Ayun, meron na tayong safety. Meron tayong install na thermal fuse. Okay po. Ayan, nalagyan ko na po. Yahoo! Yung excess niya ay natin lang tanggalin. Ngayon, hindi mo pa naman napuputol, daddy. O, tama kayo. Atin puputulin yan. Ito yan. Puputulin natin yan dito. Okay. Ito po. Puputulin ko na. Ayan. Yun. Putol na. Oh, no! Nakikita nyo ba? Ayan. Salamat sa pagsusubaybay nyo na ma-install ang thermal fuse na ito hanggang sa matapos natin para ma-prove natin na working ba. Ayan. Ayan. Okay. Ngayon, lalagyan natin ng tingga, syempre. Pwede naman ipilipit din po yan kung wala kayo. I-engage niya po doon. Pero dahil gusto ko ngayon na maganda yung ating gagawin, maging malinis siya, lalagyan niya ni Recontech ng tingga.
lalagyan ng recontact ng tingga. Yan. Okay na. Meron na po tayong koneksyon. Diyan po natin yan. Kita nyo pa ba? Ayan. So, dalawa pa rin yung ano nyan, yung paanong thermal fuse. Ito po yun. Ito po yung common wire, ha. Dito natin yan itatay, i-engage yan, oh. Ang ginagawa lang ni Recontact ay i-engage niya lang. Ganun. Hindi ko po yan hihinangin kasi pag nag-repair tayo sa susunod, halimbawa hindi natin maiwasan na nagkaroon ulit ng overheat, madali lang po natin tastasin o tanggalin, mga daddy. Yan. Iniikot ko lang po sa kanya. Make sure lang na maganda rin po yung contact. Okay na po. Ngayon, lalagyan po yan ni Recontact ng balot. Ulit. Siyempre, shrinkable tube pa rin para yung medyo mas mataba naman ng konti ngayon. Ito po yon. Ayan. Lalagyan po natin dyan ng balot. Yun. Yan. Hanggang dito. Ayan. Hanggang dyan. Putulin natin to. Ayun. Tapos lalagyan natin dyan. Kasi may kuryente na po yan eh. Ngayon, atin pong papahapitin yung dulo. Kahit hindi po lahat. Para ma-holder niya lang po. Yan. Okay. Na-hold na niya po. Ngayon, yung pinutol natin na common wire kanina, doon naman natin ngayon idudugtong po sa kabila. Okay na po. Yun. Sa wakas, na-share na ni Recontact yung gusto niya na makatulong sa mga beginner at sa mga daddy na gumagawa ng sarili nilang gamit sa bahay. Pwedeng malayo sila sa pagawaan. Ang hirap naman bitbitin yung buong electric pan para pumunta sa bayan. Ngayon, napanood na ni daddy kung paano ngayon gawin, siya na lang ang gagawa ng electric pan niya. Yan. Ito na yung magbibigay ng lakas ng loob na gagawin na ni daddy yung electric pan niya. Kasi napanood niya na kay Recontact. Nagkaroon na siya ng idea kung paano gagawin. Sharing is caring, daddy. Ito na yan. At salamat sa mga nanonood sa Recontact. Ito naman talaga halos ang purpose ni Recontact ay makapagbigay po ng idea sa mga ibang daddy kung paano gumawa ng electric pan. At the same time, maging sa TV po, kayang-kaya nyo po yung gawin. Kasi nagkaroon na po kayo ng idea. Ganun lang din po ang gagawin natin, mga dad. I-engage lang din po natin dito sa dulo nito. Ayan. Okay. Ito po yung ginagawa ko na po. Ini-engage ko na po siya. Ayan, tapos na po. Atin lang din po lalagyan ng shrinkable tube yan. Yung kaputol kanina, atin ilalagay sa loob. Ayun. Okay, mga dad. Malinis lang po yung trabaho natin. Ayan. Ayun. Okay. Ngayon, katulad din po ng ginawa natin sa kabila. Atin pong isi-shrink yung duluhan. Ayan. Ano pa? Ngayon, meron pa kayang continuity yan? May mga tanong nila. May buo pa kaya yon? May mga pwedeng tanong dyan. O di mag-measure tayo ng isa para malaman natin na yung thermal fuse natin ay buo pa ba? Gusto ko yan, tanong na yan, mga viewers ko. Kasi habang nagtatanong kayo sa akin, ay lalo naman ako natututo. Kaya tuwang-tuwa ako pag may nagtatanong. Balik tayo sa resistance. Ito yung common wire. Ito po, yan. Kuha tayo ng isa, yung kulay red. Ano ba yung value ng kulay red natin kanina? Ito po, 275. 275 pa rin kaya? Yun, 264. So, almost nandun pa rin tayo sa measurement na nakuha natin. Yan. Buo po yung thermal fuse natin, mga dad. Ngayon, installation na po tayo. Kaso makalat pa po eh, oh.
kalat-kalat, atin na po yung itatie wrap. Ngayon, gustong ibahagi ni Recontech, maging aware po kayo dito sa mga pagipagitan na butas. Dito po, yan, no? May pagitan yan na butas, yan. Maging ingat po kayo, silipin nyo muna ho kung mayroong nakaharang na wire o winding coil, yan, bago nyo po hapitin ng tie wrap. Yan. Okay, ayan na po yung finished product ni Recontech after makapag-install ng thermal fuse. May safe na po ang motor natin, ready to install na po tayo. Pero bago yan install ni Recontech ay lalagyan po natin ng shrinkable tube na pambalot sa wire. Ito po yon. Po, ilalagay po natin sa loob ng butas. Papakita ko sa inyo dito. So, ito na po. Nakarating na po sa dulo. Ayan po. Papakita ko na sa inyo. Nalagyan na po natin ng shrinkable tube. Ito na po siya. Okay. Wawiringan na po natin. Ito po ang kanyang katawan. Ayan. Dito po natin ikakabit. Yon. Sumute naman po ng maayos. Ito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ilagay po natin ng maayos. Ayan. Ito na po. Mga beginner. May katanungan ba kayo? Huwag po kayong mahiyang magtanong. May right med naman yan. Ayan po. Halos pasok na po lahat. Ayan. Ito na lang hapitin. Ayan. O yun na, maluwag na po. Pero hindi pa po yan na-align. Ayan o. Yun. Napaka-free na po siya, di ba? Atin na pong tutornilyohan. Kakabit ko lang po yung 4 na tornilyo. Tapos yung pag-align po, huwag kayong mag-alala mga daddy at mga beginner. Madali po lang po ang pag-align nito. May self-alignment po yan. Pero dahil gusto ni Recontech na mag-share sa inyo ng mga iba-ibang kaparaanan ng pagre-repair ng electric fan, napadaan ka rin lang naman sa YouTube channel ko, kaya i-share ko na sa iyo ito. At huwag mo rin kalimutang mag-subscribe. Ito po, mga newbie, ito. Yun lang po, bibigyan ng konting palo dito, yan. At saka sa likod. Ayan. Ayan o, free wheel na po siya. Kung mapapansin nyo, yan. Kita nyo ba? Ayan o, pag wala pang LC yan. Lalo na pag may LC yan, may momentum na po yan. Next, yung kanyang gearbox. Si Recontech, dahil sira na po yung unang motor nito, ay pinapalitan na rin niya po ng capacitor. Ito po, 1.5 microfarad. Sigurado ka ba dyan? Kuya Recontech, sabi na naman nung isang nagtatanong, 1.5 po pa talaga yan. Ito po, atin pong i-measure kung 1.5 microfarad po siya. Ating isi-set yung ating multimeter sa resistance. Tapos, under po ng resistance na settings, sa loob po niyan may selection. Pupunta lang po kayo sa may UF o NF, ibig sabihin nanofarad o microfarad. Yun po yung settings na pupuntahan para makapag-test ka po ng capacitor. Meron pang polarity? Wala po, either. Atin na pong tetestingin. Ayan po, dapat 1.5 daw po yan. Anong lumabas? Kita nyo ba yung value? 1.5 nga po, sakto, microfarad. Okay, salamat sa nagtatanong na nanonood. Nasagot ko ba yung katanungan mo, sir? Okay, tuloy natin. Ilagay natin yung gearbox. Saan yung swing arm mo? Yan, explain ko sa inyo. Huwag po kayo dito maglalagay ng wire. Ito. Diba, nakaharap po yan dyan. Lalagay nyo po dito. Huwag po. Kasi nandito po yung swing arm. Ayan o. Ano po yan? Susugatin niya po yan sa katagalan. Kaya si Recontech ay iniiwas niya po. Pakabila po kasi. Pakabila. Ha? Pakabila po. Ayan. Nakapagbigay na naman ng tips sa inyo si Recontech. Dahil mahal kayo ni Recontech, ay ganyan po siya mag-share ng mga tips sa electric fan. Simple lang, pero
isip-isipin nyo sa huli ay tama po yung sinasabi ko. Ito po, para madali natin maisuot sa loob. Atin pong lalagyan yung duluhan. Ayan. Atin na po isusuot yan dito. Okay. Ayun po. Punta dito sa loob. Atin lang pong hihinangan yung mga joints. Pagbabalik mga guys, ayan, atin yung unang, ayan, ito po may wiring na natin. Yung common po ay na-wire ko na. So ito yung power cord, ito yung power cord. Yung isang line po niyan, di ba, dalawa po sila na, nakita nyo ba, dalawang wire po yan na galing dun sa plug. Ito po yung common wire, ito yung green, yung sa napag-usapan natin kanina na pinutulan po natin ng wire doon sa malapit sa motor dahil nag-install tayo ng thermal fuse. Ito po yon. Tapos yung isang common wire po ay pumunta po doon sa switch. Dito naman magsusupply nung number 1, number 2, number 3. Itong kabilang wire naman po yon. Okay? Akin lang pong pagdudugtungin yung bawat kulay. So ito na yung black, naidugtong ko na po. Ayan, lalagyan ko lang ng shrinkable tube sa pinagdugtungan para maiwasan po natin na magkaroon ng short circuit. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Kaya si Recontech ay iniisip niya lagi yung safety. Ito po yung 1, 2, 3. Pinaghiwalay po ha, yan. Tapos masusupply niya ng paisa-isa yan base dun sa pagkadugtong-dugtong na ganon. Okay, isasara ko na ito. Next, yung installation sa capacitor. Ayan, dito po yan nakapwesto. Ayan. Tapos yung polarity, nasagot ko na kanina sa mga unang entrada ng video natin ay nasagot ko na. Wala pong polarity ito mga daddy, mga newbie. Wala pong polarity ito. Paano yun Mr. Recontech? Wala naman kaming panghinang. Bibili pa ba kami yan para lang makagawa nito? Yung mga daddy, pwede naman po din ano yan, ipilipit dito o itali. Pero ensure nyo lang po na maganda yung pagka-tali nyo kasi ano na po yan 110, kuryente na po yan. Kung hindi po maganda yung pagkaano nyo po yan, pagkahapit nyo ng tali nyo ng wire, ano yan, tatalsik-talsik po yung kuryente. Yun. Kaya yun yung precaution na pwedeng ma-share ni Recontech sa inyo. Tabayanan nyo mga guys at mga daddy sa ating pagtetesting. Maglagay tayo ng indicator. Ayan, kita nyo ba yung ating indicator? Ating ipa-plug in mga daddy. Yun, yun, umiikot po oh. Ayan. Number 1, number 2, number 3. Yun. Umikot po, di ba? Yung ugong na yon ay doon po sa leeg, maganit po siya. Ba, number 1. Ang akin munang tinanggal yung pag-swing niya. Yan. Para ma-prove ko lang sa inyo na wala po yung ugong na yon, kundi maganit po yung pinaka-leeg. Ayan, number 2, number 3. Ayan po. Wala na yung naugong, di ba? Kasi maganit lang po yung leeg niya. Okay, salamat.